people's power ng maisog, wa-epek sa publiko. Bakit nga ba hindi makuha ng maisog ang simpatya ng sambayan ng Pilipino? Sa kabi-kabilang atake at propaganda ng mga DDS sa ating Pangulo ay tila ba wala ng epekto. At ngayon nga, na nananawagan sila ng people's power, tila sila na lang din yung napunta. Bakit kaya? Wala nang sumasama. Pero bakit nga ba walang sasama sa kanila doon sa panawagan nilang people's power? Bakit nga ba? Yan ang ating hihimayin. Yo, what's up mga kadji at ito ang inyong vlogger ng bayan at iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit walang sasama dito sa panawagan ng maisog na People's Rally para paalisin sa pwesto itong ating Pangulong BBM. At samahan nyo ako at ilang minuto nating talakayin ito. Number 1, ang maisog ay kilala na nagpoprotekta kay Pastor Apollo C. Kibuloy, short. At alam naman natin na itong si Pastor Kibuloy ay humaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Alam naman natin ang kultura ng mga Pilipino ay kapag ang isang tao ay nasangkot dito sa isang kaso ng pang-aabuso sa isang kababaihan, ikaw man ay mapawalang sala or guilty, ay negative impact na yan para sa mga Pilipino. Mananawagan ka ng isang people's power para protektahan ang isang tao na nagtatago sa batas? Para sa mga Pilipino, X yan. Number 2, Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Alam naman natin na maraming krimen ang iniuugnay dito sa usapin ng POGO. At ilan nga sa mga kilalang individual ng maisog gaya ni Attorney Harry Roque ang iniuugnay dito. Isa pa, itong si Alice Goo o yung babaeng laki sa farm. Alam naman natin na isa siya sa nililink or iniuugnay dito sa na-raid na illegal na pogo sa Porac, Pampanga noong July 6. Pero sa kasamaang palad, eto nga, naka-iskapo na itong si Alice Go noon pa palang July 18. So, ang tanong natin, paano nakatakas? Sinong tumulong? Ang sabi, isang kaibigan. Isang kaibigan. X ulit sa mga Pilipino yan. Number 3, malabo nila makumbinsi ang mga leftist o mga kaliwang grupo na sumama sa kanilang panawagan. Alam naman natin na galit sa mga Duterte ang mga komunistang grupo. Kaya huwag na silang umasa na sasamahan sila doon sa panawagan nilang pakikibaka. Number 4. So yun, malabo nilang makuha ang simpatya ng simbahang Katoliko. Bakit kanyo? Di ba maalala natin sa isang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay minura niya si God at ang Santo Papa. At matatandaan na isa ang simbahang Katoliko na tumuligsa sa kabi-kabilang patayan noong panahon ng war on drugs. Alam naman natin kung sino ang nanguna noong EDSA 1, diba? Ang simbahan. Kaya for sure, X ulit yan. Number 5, hindi nila makukuha ang suporta ng ibang religious group. Bakit? Sa panahon ni Digong, marami ang napatay. At sa mga preaching, laging sinasabi na pahalagahan ng buhay at huwag kang papatay. Tapos, yung pinuno ng KOJC, nasangkot pa sa kaso na immoral. Paano sasama yung ibang leader ng relihiyon kung ang ipinagtatanggol nitong maisog ang leader ng KOJC na nagtatago sa batas at akusado sa pang-aabuso sa kababaihan? Tingin nyo ba ang INC papanig sa ganyan? Obvious naman siguro, X talaga yan. At ang panghuli, hindi makukuha ng maisog ang suporta ng yellows at pink. Never. Bakit? Meron 15 million votes si Leni last election.
So meaning, meron silang tao, meron silang supporters. Bakit sila magpapagamit sa isang pabagsak na imperyo? At alam naman natin kung sino ang numero unong sumira sa mga dilawan. It's time for revenge. Ika nga. Baka nga mas maging masaya sila kung may makukulong na Duterte. At kung meron man, for sure, hindi ekis sa dilawan yan. Itanong nyo na lang kay Trillanes. Ito pa bonus mga kababayan. Alam naman natin na paggagawa ng mga pagtitipon o mga rally, siguradong may gastos yan. Imposible naman na under ang mga sasakyan na walang gasolina. Imposible naman na hindi kakain ng mga rallyista. Imposible naman na tumayo ng kusa yung mga stage, no? Tsaka mga naglalakasang speakers at naglalakihang mga LED screens na ginagamit nila sa kanilang mga programa. Sabi nga nila, may kita sa pakikibaka. Kaso ang Pangulong Marcos sa Pogo nagdeklara, total ban na ang Pogo, sabi niya sa kanyang ikatlong sona. At dahil dyan, baka maubusan ng pondo yung nakikibaka. Maisog, salitang matapang, idolo ng Pilipino yung mga salitang ganyan. Pero kung papipiliin ng ordinaryong Pilipino, syempre uunahin nila yung kumakalam na tiyan. Uunahin pa ba natin yung pakikipag-away kesa sa hanap buhay? Mas pipiliin ba ng mga Pilipino yung gulo kesa sa pag-asenso? Hindi naman pwede na puro tapang lang ang ipapairal. Para sa mga Pilipino, uulitin ko, ekis yan. Ikaw, sasama ka ba sa kanilang panuwagan? So yun na nga mga kababayan at salamat sa ilang minutong ibinigay nyo para sa akin at hopefully makasama ko pa kayo sa mga susunod nating tatalakaying issue. Ito po ang inyong vlogger ng bayan na laging magpapaalala at magsasabi sa inyo na mahalin natin ang ating bayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Sila ang inyong maaasahan, may balitang totoo sa bayan, mga kwentong hango sa tunay na buhay, galing sa kanila